na yung kanyang kaluluwa, kung kanyang pagkatao, kung saan nilay takot na. Ang pila na nakakalawa. Pero see, before that, this Paul then you forget that he was from a noble family. Observe verse 8. Pero makakalimutan niya na dahil sa noble family. Si Saul ay nobility, hari. Si Jonathan ay prinsipe. Ang tatay niya, prinsipe. So, prinsipe rin siya. Nakalimutan niya. You know, if you keep on listening to them, he will steal from you your self-worth. Kapag patuloy tayo nakikinig sa demonyo, aalisin ng demonyo ang tunay na katanungan at talaga mo sa kaharian ng Diyos. Huwag ka naman. Sabi mo sa sarili ko, sasabihin ko, sa patuloy na. Sabi niya, that you should know is a death don't like me. Tama ba yan? From nobility, from indignity, mula sa pagiging maharlika, patungo sa walang daman na buhay. Lumalabas sa misa may mga Paul, makakalimutan talaga kung sino ka, kung ano ka. Isa makakalimutan mo kapag inipilit ng demonyo na ilagay sa puso't isip mo kung sino ka. Misa, okay na yung matapakas sa physical pero misa, nakakalimutan talaga sa tao ay ang malungkot tayo spiritual bungan para matili na ang pagpapagili sa kalaban. Important wrong. So si Mephibosheth ay physically, emotionally, mentally, psychologically, spiritually lame. He was both physically and spiritually paralyzed. Wala na, hindi na makakabago. He could not crawl, hindi siya magkapang. He could not stand, he could not walk, he could not run. Incapable of doing all these things. Why? She allowed the great fall to paralyze him throughout his whole life. Ang pilay, bago. Number 2, tapos na tayo sa pilay. Pangalawa, ang hari. Pinangan natin ang hari. Sabi nga, ang hari. Diba, may pilay. Very clear ang kwento, may pilay. Pero may hari. Sino to? So ito ang dinala. So ano nangyari kung si Mephibosheth ay dinala sa harapan ni David? Wala na kanyang nurse na pwede pumaano na yung nurse na matagal na pang-on. So sabi rito, ang nagdala kay Mephibosheth ay si Ziba. 2 Samuel verse 9. Chapter 9 verse 6. Tingnan natin. Chapter 9 verse 6. When Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor. And David said, Mephibosheth, at your service, he replied. Yan. So dinala siya sa hari. Verse 7. Sabay-sabay nga, basahin natin, verse 7. 1, 2, 3, go. Don't be afraid, David said to him, for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table. Palapakan natin ang Panginoon. Ganda. Question siguro ang tanong niyo, Bishop. First time na meet ni Mephibosheth, si David, first time. Di ba, may excitement ng konti, pero puno-puno ng tao. Kasi, matagal na panahon na sinabihan ka ng ari, kapag si David, kalaban ka. May isang gaganti at tutupad sa pangako, ubusin kayo. So, ibig sabihin, for the longest time, Mephibosheth knows his end. Alam niya sa araw matatapos ang buhay. Hindi naman siya makakatakas, hindi naman siya makakatakot. Hinihintay lang niya isang takot na magbabago at magtatapos ang kanyang buhay. Tama ba? So, ano nangyari? So, ganito si David kay Mephibosheth. Tignan natin, verse 2 Samuel, 21:7. The king spared Mephibosheth, son of Jonathan, son of Saul, because of the oath before the Lord
between David and Jonathan, son of Saul. Ay, sabi ng Bible, na-preserve daw si Mephibosheth kasi meron daw dating kasunduan ang tatay niya at si David. Nangako ang dalawang magkaibigan na sa panahon ng pangangailangan nila, both sila ay tatanaw ng utang na loob. Sabay-sabay nga, utang na loob. Utang na loob. Question visa, meron bang utang na loob sa Bible? Meron po. Gumagawa ka, gumagawa ka ng mabuti sa isang tao, hindi dahil sa ginawa niya, kundi ginawa ng isa sa iyo. Pero hindi naman talaga siya gumawa. That is utang na loob. Pagmamahal na pagtanaw ulit ng bagay na mabuti sa isang taong gumawa ng mabuti sa iyo. So to-fulfill his father Jonathan. So paano, sino si David dito sa act na ito? Sino si David na sino ang nire-represent niya? At ano ang sinabi niya sa verse 7? Para matalo niya ang takot at pangamba ni Mephibosheth. Una, he assured him that there was no reason to fear. Unang ginawa ni David, in-assure siya na, anak, wala kang dapat katakutan. Tignan natin yung text. I think verse 2. Then we go to verse 2. Don't be afraid, anak. David said for him, I'll surely show you kindness for the sake of your father. Hindi lang yun. Ibabalik ko yung kayamanan ng lolo mo. Bibigay ko sa iyo. Pangalawa, kakain ka lagi sa kapakainan. Mamaya papaliwanag ko yun. So number 2, inassume niya, huwag ka matakot. Alam mo, totoong kaibigan, tsaka totoong pastor, tsaka totoong kasama sa church. Hindi ka tatakutin. Palalakasin ka. Ang totoong magkakapatiran Amen. ay magbibigay ng assurance sa isa't isa. Tama ba? Katulad ko sabi ko nga sa church Church, kung namatay ba ako bilang bishop nyo, yung pang pagmamahal mo sa akin, ibababa nyo sa misis ko, ibababa din na yun sa anak ko. Dapat tayo yung pagmamahal natin kay Pastor Andrew. Kung sakaling kunin na ni Lord si Pastor Andrew. Amen? Wala nang amen. Dapat ibaba sa asawa. Dapat ibaba sa mga. Kasi kakawian ng churches, pag namatay na yung bishop na mabuting pastor, pag tutulong-tulungan nila yung asawa at kukonsumihin nila yung anak, yan ang gawin ng church. Ang mga church, hindi marunong mag-alaga ng mga taong nagmahal sa kanila at pamilya ng taong nagmahal sa kanila. So sabi ni David, sabi niya, alang-alang sa tatay mo, babalikan kita, hindi na kamatayan, babalikan kita ng kabutihan kasi may ginawa tatay mo sa akin. Can I hear an amen? Lahat ng amen, ipayayaman ng Panginoon. Amen. Letter B, he assured him that kindness would be shown for the sake of his father David. Inassure niya na kabutihan, awa, habat, pag-ibig, ipapakita alang-alang kay Jonathan. Verse 9. Verse 9. For I will surely show you kindness for the sake of his father Jonathan. Sabi niya na, hindi ko ito ginagawa dahil sa'yo kasi hindi kita nalagay. Pero malala ko tatay mo. Kung panahon na nangangailangan ako, ang tatay mo nandiyan. Kasama na ba yung tatay mo? Yung tatay mo, yung pumapatay sa akin, tatay niya, lolo mo. Pero alam mo, yung tatay mo, pumampi sa akin, hindi sa tatay na sa lolo. Ganyan katindi natin. Hindi mo yun makakarinig. Alam mo mga kapatid, pag may mga tao gumawa sa inyo ng tulong, lalo nung panahon, ang hindi siya 50 pesos na mga binigay ko. Nung panahon, nagbigay siya 50 pesos, ay nung panahon, wala may 50 pesos, siya lang. Dapat minamahal niyo. Kasi ang problema ng mga Kristiyano ngayon, hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob at pagmamahal sa mga tao nung panahon sila ipin, ay tinulungan sila. Hindi gano'n sila. Bakit ba hindi si David? Kasi si David ay may puso ng Diyos na hindi nakakalimutan ang mga bagay na ginawa sa kanya na hindi nagawa ng mga. Let us see. He assured him that the state of his grandfather would be given back to his son. Sabi niya, inassure siya na anak, yung lupa ng lolo mo at
lupa ng tatay mo, babalik ko lahat sa iyo. Di ba? Pwede naman ko yung nag-video, ay hindi yan. Wala kang sumisip ko sa pamilya mo. Ang lolo, walang ginawa, kundi puro kabarastugan sa amin. Wala na siyang ginawa, kundi patay nawa. Hindi, yung lupa niya akin. Hindi ganun siya dito. Sabi niya, ibabalik ko. Masyadong pinamunahan ng awa at habag si David. The reason why David was great, because of what unequal mercy and compassion that he showed to my people. Minsan nagiging dakila tayo, hindi dahil sa mga tayo, hindi dahil sa kaya natin ito gawin. Nagiging dakila tayo kasi sa sobrang habag at awa meron tayo. Maging sa panahon na dapat galit ng ibigay mo, sipakin mo, tadyakan mo, kantehan mo, sigilin mo, umaga mo. Hindi ganun si David. Naging dakila si David kasi ang ipinakita niya ay pag-ibig, habag at awa sa isang tao. Amen. Number 3, he assured him a very great honor. 2 Samuel 9:7. Inassure siya, binigyan kita ng mataas na pagtingin. He assured. Honor. 2 Samuel 9:7. And you were always at my table. Sabi niya, may people say, araw-araw kakain ka sa pagkain ako. Hallelujah. So, ano sinasabi niya? Di ba? Si David, sa kwento na ito, ay ang Diyos na hinahabol ka. Hindi para patayin, kundi para buhayin. Hinahabol ka ng Diyos para pagpalain at itugtong muli sa kanyang kaharian. Number 2, ang Diyos na hindi naghihiganti, kundi tumutupad sa tipan sa covenant. Number 3, Diyos na sabik makita ang mga Mephibosheth upang makita niya muli ang mata ni Jonathan sa kanyang mga mata. Di ba? Si David, miss na miss niya na yung kaibigan niya. Hindi na niya makikita, patay na eh. Pero gusto niya makita si Mephibosheth, baka sakali na ang mata nitong batang ito, kahit pilay siya, taglay-taglay ang mata ng kanyang natatangi kaibigan. Yung miss, yung longing to see his friend in the eyes of the sun. And last, hindi mo na dapat katakutan ang katok niya. Ang katok niya ay katok na nagbubukas ng kaharian at hindi kamatayan. Hallelujah. Palapakan natin ang ating. Praise the Lord. Sabi mo sa sarili mo, wow! Amen? Huwag kang magiganti, lalo na kung hindi ka naman matangkad. Tama ba? Pag-isipan niyo sinabi mo, magiganti. Magiganti ka ba? Tagal ah. Bakit sila naman yung pagkibigay niyo? So, ang hari. Number 3, and last, ang mesa. The table. He assured of his great honor. 2 Samuel 9:7. Sabi niya gano'n. This is the climax. And you will eat. You will always eat, at my table. What is table? Bishop, ano yung table? Ano yung lamesa na ito na 3 beses ine-emphasize sa chapter na ito? Maraming meaning ang table, lamesa. Umiikot ang kwento ng Bible sa table, lamesa, ng pamilya. Una-una, the table can be a place of connection. I hope meron yan. Di ba? A place of connection. Tingin ka sa akin. A place of connection. Sulat natin, it's a place of connection. So, bakit yung table ay lugar ng connection. Halika, upo ka dito. Number 2, it is a table of Passover. Ibig sabihin, pwede yung table ay merong nilalampasan na judgment. Pwede may pag-usapan na tao habang kumakain at pwede katulan o pwede rin ang table ay lugar kung saan walang kakatulan. Pwede yun. Number 3, last group. It's a table of fellowship and communion. At sa Matthew 26:26, it's a table of fellowship. Pakikisang buha. Sama-sama kumakain upang makisalabuha. Di ba? Next is a table as a place of blessings. Pwede sa table ay irilis ang blessing. Habang nag-uusap ang pamilya, sabi siguro ni David, Adonijah, pakikuha mo na siguro yung Batangas. Pakipakuran mo na yan at pagtanim ka ng mais niyan. Kunin mo na yung Luzon. Pakuran mo ako Luzon. Anak, puntahan mo na yun. Kunin mo si
si General ganito, kunin mo lang. Nandun ang logistics, puntaan mo. So bakit sa loob ng table, pwede may nangyayaring expansion, pwede nag-release na mga inheritance, pwede ito pinag-uusapan ang kukunin ang sabi na pwede ibigay sa isa sa mga anak. It's a place of blessing. Kaya sa Hebrew, meron silang prayer na ginagawa sa table. Katulad dito, O Lord God, King of the universe, will you give us food to sustain our lives and makes our hearts glad. So dito nililinis yung prayer. Lord, Diyos namin na nahati ng buong sanglilikha. Sabi niya, pagkalooban mo kami ng pagkain na magpapanatili ng aming buwan upang aming puso ay sumunod. So bakit when you say table, it's a table as a place of brokenness. Di ba? Brokenness. Puri ng Panginoon. Brokenness. Kung saan pwede humingi ng tawad, o pwede patawarin ni tatay ang mga kasalanan na gawa ng mga anak. O pwede the table is the place where broken sinners find connection and belongingness. Di ba? Sa bakit, kung isa-summarize ko, when you say table, pwede is a table of love, it will be a table of mercy, it will be a table of compassion, it will be a table of divine grace. 2 Samuel 9:11, sabi, Then Ziba said to the king, Your servant will do whatever the Lord the king commanded. So my people Shane ate at David's table like one of the king's son. Hindi lang siya binigyan ng alipin. Then ang alipin mo, Ziba, mga anak mo, betitos po. Wala kayo magtatrabaho kay David Bosea. Lahat ang kikitain ng lupa niya, bibigyan niyo sa kanya lahat ng revenue. Kasi na-close sa loob ng table, napag-usapan sa loob ng table. So ibig sabihin, what is that table? The table of honor. Tawag doon is David's table. Seated at the table are the children of David. At ang nakakagulat, amazingly, si David Bosea, isang kilay na anak ng kaaway, will be given the privilege to sit with king's kids or king's children. What a great privilege. Ganun si Lord. Di ba? 2 Samuel 9 verse 13. And the people lived in Jerusalem because he always ate at the king's table. He was laid in both bed. You don't need to walk. You don't need to walk. He would just go to the table. There at the table, he would find compassion, love, and grace from the king. The greatest king in Middle East. His people, his uncle, his ninong. Why? Kasi taglay ni Bosea, isang matalit na kaibigan. Hindi siya nakakalakad. Wala siyang glory, wala siyang dignity. Pero dala-dala niya ang mata, isang natatanging kaibigan na pwedeng bigay sa kanyang pagod. Dala-dala niya ang mata ng ama. Let me end. Psalm 23, 5-6. Nag-end si David dito. Thankful din, no? Tignan nyo. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runner. My cup overflows. Hallelujah. Dumating, sinabi ko siya, sabi rito, naghanda daw si David ng lamesa sa harapan ng kanyang kaaway. Sabi ko siya, pero hindi parang patingin. At itong kaaway nito ay buhusan tangis. At ang kanyang kopa ay punuin ng ani. Alam niyo po yung kopa, importante po yun. Pag pumunta kayo ng aeroplano, hindi ka ng tubig, hindi ka bibigyan ng punong-puno. Bakit? Magtatapon ka man. Sumagot kayo
yan? Okay, very good. Kailangan patakutin, ha? Bakit kalahati? Bibigyan ka half full. Di ba? Bakit? Hindi patatapunin. Hindi ka pwede rino. Para malaman mo, nagbisita ka, bahagi ka ng kaharian ni David. Ang gagawin niya, patatayuin ka, kukunin yung koko mo, ilalagay mo sa kanya, tapos kukunin niya yung alak, at ang gagawin niya ngayon, pupunuin hanggang, ang sabi, it overflows. Why? The overflowing of the cup means acceptance. Not half full. Not half full. But the cup overflows. Ibig sabihin, hindi ako nangihinayang matapon yung alam. Kasi lalagyan mo, pupunuin ko. Pupunuin. Paampawin. Para sabihin ko sa iyo, kinaawaan kita upang hangaan ka ng marami. Alam mo maraming Kristiyano ngayon, wala yung kaawa-awa. Yung awa ng Diyos sa iyo at saka sa akin ay patungo sa kahanga-hanga para kahit lumpo ka, malaman mo na kinaawaan ako pagamat hindi ako dapat ibahagi at isa sa kapagkainan ng mga anak. Tinuring ako ni David na isa sa mga anak. Ibig sabihin, Psalm 23:5-6, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Balik ko rin doon. All the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Ang pilay, ang hari, at ang mesa. The comeback is greater Than the set. than the setback. Ano? Kaya ako na ang mag-ministry ang legal sa, si Bishop, ang galing-galing yan, ang galing na Bible School, hindi. Maraming mas magaling sa amin. Ako, wala. Hihinitan niyo ang ministry ko. Pero alam mo, isang bagay lang hanap ko. Yung panahon, nang malis ako sa church ko, recruit ako sa aking profession, hanap ko ulit ako. Sabi sa akin ng Panginoon, mag-i-start ko ulit ng church. At yung church mo ay punong-puno ng habag, pagmamahal, at awa. At mararamdaman ito ng sino mang tao. Kaya pag ginawa mo ito, Mani, sabi ko, tataas kita hanggang sa kapitan mo at taglayin ang isang ministeryo. Punong-puno ng awa, punong-puno ng habag. Kaya sa aming church, we see to it na yung first timer ay magpakikitaan ng habag, ng awa. Yung mga tao pupunta sa impero, ibigyan ng awa, habag. Kasi sabi niya, sabi ni James, sabi niya, because mercy triumphs over judgment. Pwede ko nang patayin ito, baka mabuhay pa ito. Busin mo na yan, anak yan ang kalaman ko. Pero hindi yan ang ginawa ni David. Sabi niya, buhayin, pamanahan, hanggang sa huli ng buhay niya, makakanin na siya. Hanggang pumunta siya ng may kapal. Alam mo, I have a good news to all of you. Hindi niyo mapipilis si Lord sa galing niyo, usay, sa context, kaya ako'y paliwanag. Hindi mo mapipilis si Lord sa fluency mo, sa English, sa Tagalog, o whatever. Hindi mo makukuha si Lord kasi nakalimuti ko sa inyo. Ahanga ng sa ibang Diyos. Kapag alam niya, kaya niyong mahaba. Kaya niyong mahaba. Kaya niyong magpatulog sa divine love ng Diyos na pwede niyong ibigay sa mga meditwasyon na sa panahon ng pagkakabagsak ay may David na magtatayo at sabi, anak ina, kakain ka sa aking kapag. At ang mga iman, tayo sa ating Panginoon. Sabi ka sa katabi mo, what a great God